At mayroon akong nakita na talagang lumapit. Talagang mayroong bunga yung kanilang paglapit sa Panginoon. Kaya salamat sa mga patuloy na umaalalay ng mga magulang sa inyo na hindi rin sumusuko sa buhay. Bawat isa sa atin nangangailangan ng hamon. Kahit sa pinakasimpleng Kristiyano. Alam ko, sa buong isang linggo, napakarami nating pinagdadaanan, di po ba? Sa trabaho, sa pamilya, minsan hindi mo pa nasolve yung isa. Meron na naman. Dami mong dapat pasalin. Ngayon, kung alam natin na wala na tayong kapatid na maalalay sa atin, o wala ng Diyos na maalalay sa atin, maaaring wala na din tayo, pero meron Panginoon eh. Maaaring magkulang yung mga kapatid mo, hindi niya alam kung ano yung dinadanas mo. Pero higit sa lahat, alam ng Panginoon na ayun yung kalagayan mo. Ibig mo na siya yung hahawak sa'yo. Hindi na madaling panahon yung ating pinaglingkod sa Kanya. Yung 5 taon, hindi na madali yan. Yung 10 taon, hindi na rin madali yan. Yung 20 taon, hindi na madali. 30 taon, 25 taon. Hindi na madali. Hindi na simpleng bagay ang ating dinanas. Hindi na simpleng insulto ang ating dinanas. Pero salamat na may Diyos na nag-lift up sa ating mga puso lagi. Pag nanghihina na yung puso, miyak ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Kanya. Sigurado ko, di ba? Ang mga kabataan, sana totoo ang Diyos ang magtanggol sa inyo. Amen. Maganda siya yung nagtatanggol sa inyo. At ipagtatanggol ka niya. Kung mayroon kang obedient heart, kung mayroon kang pusong matapat sa Panginoon. Tignan niyo si Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego. Napakatinding pagsubok ang kanilang kinaharap. Si Joseph the Dreamer. Walang pagulan na nagtanggol sa kanila. Kahit na nasiraan yung mga pangalan nila, nananatili silang tumayo na mayroong malinis na puso sa harapan ng Diyos. Pinatunayan nila sa Diyos ang kanilang katapatan. Kaya nakatayo sila. Sino ba ang tatayo sa Panginoon? Panghuli, sabi niya, yung the Pharisee and the Publican. The Pharisee and the Publican, pareho silang humarap sa Panginoon. Pareho silang pumasok sa templo. Anong layunin nila? Para lumapit sa Panginoon. Para magsalita, o makipag-usap, o dumalangin, o sumamba sa ating Diyos. Pero meron silang difference. Parehong pumasok. Maaaring pareho silang nakadamit ng mahaba. Pero, yung isa, lumabas siya na hungkag ang kanyang kaluluwa. Lumabas siya na hindi nakuha yung favor ng Panginoon. Ano ba ang ginawa niya? Lumapit nga siya sa Panginoon. Pero sa kanyang paglapit, hindi naman siya humingi ng tulong sa Diyos eh. Hindi naman siya dumalangin at nagpasalamat. Nabuhay pa siya. Kundi ang ginawa lang niya, nagmalaki lang siya. Sabi niya, Panginoon, ipinablis niya sa Panginoon ang lahat ng kanyang mga mabubuting gawa. Which, alam na ng Diyos yun. At ang hirap pa sa ginawa niya, ipinablis na niya lahat ng mga mabubuting gawa niya. Itinuturo pa niya yung publikano, yung Pharisee yun yung una, yung Pharisee. Yung publikano, maniningil ng bis, makasalanan. Itinuturo pa niya, o yan, makasalanan, nasa tabi ko, habang nag-pray siya. Di ba pag nag-pray, dapat nag-concentrate? Ang ating puso, ang ating pinapasaliksik sa Diyos. Nung lumapit kayo sa Panginoon, di ba, sanglibo tayo lilimutin, sabi ng awit ni Fanny Crosby. Kinalimutan niya yung mundo, kinalimutan niya yung mga tao sa paligid niya. Sanglibo tayo lilimutin. Inano niya yung puso niya sa Panginoon.
sabi niya, dumalangin siya. Eh maraming ganong karanasan. Nung lumapit sa Panginoon, kahit na lumapit sa altar, meron pang umiyak parang hindi na malaman kung anong klaseng iyak sa Panginoon. Dahil hindi mo na iisipin eh. Ang isipin mo yung magipagtipan ka sa Diyos. Hindi mo isipin yung kapwa mo. Yung Pharisee, hindi kagaya nito na makasalanan. Andito ako. Hindi na pala niya kailangan ng Panginoon, lumalapit pa siya. Pero yung publikano, sabi niya, hindi man lang niya maitingin ang kanyang mga mata. Kaya sa ating pagdalangin sa Panginoon, yung ating puso lagi, Panginoon, ano ba ako sa inyo? Kung may karamihan dyan, Panginoon, linisin mo ako. Di po ba? Yung sarili lang natin. Dahil ito naman, individual din naman tayo maharap sa Kanya. At sigurado ko, kapag kagaya tayo ng publikano na to na talagang napakababa ng kanyang kalooban. Iniisip niya, kahit na tuminga na, hindi na niya kayang tumingin pa sa Panginoon dahil sa kanyang kasalanan. Sa atin minsan, hindi rin natin kaya. Panginoon, hindi ko naman din kaya to. Yung pagsusumamo, yung pagmamakaawa sa bawat araw ng ating buhay. Yun ang lagi natin iniisip sa ating sarili. Dahil kung yung kaisipan ng ating Panginoon ang nasa atin, ang kaisipan ng Diyos, banayad, mababa, mapagmahal, mapagpahinuhod, hindi siya kinasampuhan ng pagmamalaki sa kanyang sarili. Kagaya ng ginawa nila, yung pumunta dito na sobrang protection, sobrang, di naman lahat ng flights cancel. Nung dumating ba ang ating Panginoon, close lahat. Sarado ang lahat ng mga pintuan. Dito sa Pilipinas, open ang mga bulwagan. Lahat ng mga Armed Forces of the Philippines, lahat ng atensyon. Ang ating Panginoon, sa kabababaan dumating siya. Kahit man lang sa kanyang pagsilang, lahat ng door nung panahon na yun ay sarado para sa hari ng mga hari. Tinisyon ng Diyos Ama. Tiniis ng ating Panginoon yun. Dinala siya doon sa kababang kalagayan. Sa hindi naman talaga tirahan ng mga tao, sa mga hayop. Doon masusumpungan ng ating Panginoon yung kanyang buhay. Kaya nga, bilang mga alipin niya, sana maging kagaya tayo ng ating Panginoon. Sana habang lumalawig yung araw natin sa Panginoon, hinihiling natin lagi sa Kanya na lalo tayong maging mababa. Para magamit niya tayo. Dahil ibig natin na tayo sa inyong dakilang harapan. Bawat isa sa aming Panginoon ay haharap sa inyo. Sa bagay lamang aming hinihingi. Panginoon, naway sa aming pagharap sa inyo. Masumpungan mo kami na mayroong mababang kalooban. Na hindi rebelde, Panginoon, sa iyong mga salita. Panginoong Diyos, tulungan mo po kami, Panginoon, lalo na yung mga kabataan narito. Alam namin, Panginoon, na hindi man almost 100%, sila'y hamon sa amin, Panginoon. Mayroong mababang kalooban sa inyong dakilang harapan.
Nawa patuloy mo pong aralan ng bawat isa. Sa mga bisita namin,